Hi mga ka-church! Magandang hapon! So ngayon mapapakinggan naman natin ang kwento ni Eman, testimony, and ang mga pwede niyang ma-share na pwede kayong ma-inspired. I-share lang po namin si Eman po ay nagpa-baptize nung aming anniversary last year. Official born again Christian na po siya. Simulan na natin ang quick introduction. Ako nga po pala si Emmanuel po. Isa pong youth ministry po ng DCI MK 15 years old po. May dalawang tao po na nag-invite po sa akin sa church. Simula po nung nakilala ko sila, parang lumawak po yung kaalaman ko sa pagiging Christian. May tropa po ako dati. Nakaaway po nila yon yung dalawa po na tinutukoy ko na nag-invite sa akin. Tapos, parang nasapak ko. Binalikan ko po yung nakbayan ko. Tapos nangingi po ako ng sorry. Nagiging kaibigan ko na sila, parang sila na lang laging kasama ko. Mama niya po, isa pong pastora. Dumating yung araw na Wednesday po, yon. Midweek po, na-invite po ako. Simula po noon, nakilala ko na po sila. Kada Sunday po, umatin na rin po kami. Nakita ko sila na hindi naman, pag nagpe-pray sila, wala po ako nakikitang mga nag-sign of the cross. Ginaya ko na lang po yung ginawa nila. Hanggang sa nakasanayan ko na po. Pagpapasok yung teacher po sa klase, pe-pray po muna. Parang hanggang ng pakiramdam ko, nagagawa ko na yung pag magpe-pray po, hindi po ako mag-aano. Hindi ko na po magawa. Talaga kahit angat po yung kamay ko. Tapos lagi ko na rin po sinasabi na ang pagkaiba ng pagiging Katoliko at Kristiyano. Yung sinasamba po ng Katoliko, parang may tao. Sa Kristiyano naman po, parang spiritual. Nag-swimming po kami. Yung time po kasi talagang pasalamat po ako nun. Nakauwi pa po ako ng maayos. Namulikat po ako sa gitna ng tubig. Doon po ako nagulat na lang po na bigla po akong nakita ni James. Nawakan po ako ni James sa likod. Nagip niya po ako. Kaya tuloy niya po, nagpa-baptize na po ako. Tuloy, kailangan ko na po baguhin yung sarili ko. Kaya po ito, nagpapatuloy po ako ngayon na dito pa rin po sa DCI. Pumunta ng kusa sa mismong practice po. Kailangan ko po gawin yon para kay Lord. Kailangan muna po natin na sanayin na gagawa ko na po na. Ibabaling ko yung ibang schedule ko po na hindi naman pong mahalaga. Ngayon po dito sa akin. Hindi po. Hindi mo na feel. Masarap po talaga mag-lingkod kay Lord. Tagal na po hindi nakakakuha talaga yung school ng certificate ko eh. Kahit bakasyon, nagtitraining po kami. Ito na po yung resulta nung pinaghirapan namin. Nakatanggap kami ng place. Hindi man po yan first or second or champion. Pero hindi ko po akalain na bandang huli po may gagawin po pala si Lord. Tapos napunta po kami sa mismong third. Tapos pala yung goal ni Lord na ibigay sa amin para makuha namin yung third. Huwag pong mawalan ng pag-asa. Matuto po tayo magpasalamat kay God